Ang pangalan ng lalaking ito ay Sean Porter, isa siyang tagapayo at dating manlalaro ng football na nakatalaga sa Camp Kilpatrick na isang juvenile detention center na naglalaman ng mga nakagawa ng mga krimen. Mula noon ay sinisikap na niyang tulungan ang mga kabataan doon at baguhin ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagsusumikap, pangako, at pamumuno. Isang araw ang isa sa mga bilanggo na nagngangalang Roger na miyembro ng 88 Gang ay nagsimulang makipag-away kay Kelvin Owens na miyembro ng 75 Gang. Ang away ay sanhi ng alitan sa pagitan ng mga gang at bilang resulta ng kanyang mga aksyon ay dinala si Roger sa isolation detention room. Pagkatapos ay dumating si Porter at pinagalitan si Roger sa kanyang mga aksyon, pinayuhan niya si Roger at sinabihan siyang pag-isipan ang kanyang mga ginagawa sapagkat maaari siyang mamatay dahil lang sa hindi nalutas na away ng gang. Sinabi rin niya na ang kanyang sarili lamang ang makakapagligtas sa kanya. Para mapaikli ang kwento, nakalaya na si Roger sa detention center. Sa labas ay makikita siyang naglalakad kasama ang kanyang pinsan na nagngangalang Willie Weathers na katabi ang kanyang kasintahan na nagngangalang Daniel. Sa oras na yun ay biglang lumapit sa kanila ang dalawa niyang kaibigan na nagngangalang Seiko at Lil Duff. Sinabi ni Seiko na ninakaw ng 75 gang ang bisikleta ng kanyang kapatid at balak niyang ipaghiganti ito. Si Roger na kalalabas lang sa kulungan ay nag-atubili sa kanilang imbitasyon, ngunit dahil nakukonsensya siya ay pumayag din siya sa huli. Nang kikilos na sila para umatake, isang miyembro ng 75 gang ang nagtagumpay na mabaril si Lil Duff. Dahil hindi sila nakapaghanda sa agarang pag-atake ay kinailangan nilang tumakas mula sa sasakyan na minamaneho ng isang miyembro ng 75 gang at sa pangyayaring yun ay namatay si Roger. Ang pagkamatay ni Roger ay nagpalungkot sa lahat, kabilang na ang kanyang ina na dumating sa pinangyarihan ng krimen. Ang pagdanak ng dugo sa pagitan ng 88 gang at ng 75 gang ay naging madalas, na nagresulta sa pagkamatay ng mga miyembro ng gang gaya ng naranasan ni Roger. Pagkatapos nito, ang boss ng 88 gang na nagngangalang Omari ay lumapit kay Willie upang hilingin sa kanya na gumanti. Target nila si Click at ang kanyang kapatid na nagngangalang Anthony na nagtrabaho sa isang supermarket sa lungsod na yun. Samantala sa Kilpatrick's camp, isa sa mga gwardya na nagngangalang Malcolm ang nagsabi kay Porter na si Roger ay namatay na. Pagkatapos niyang marinig yun ay nalungkot siya, at kasabay nito ay biglang inatake ng isang preso na nagngangalang Junior ang isa pang preso. Ikinagalit ito ni Porter at pinapasok siya sa solitary confinement. Dismayado siya sa sitwasyon doon dahil hindi niya natutulungan ang mga bata na makalaya sa madilim na bahagi ng kanilang buhay. Nang gabing yun, ang emosyonal na si Willie ay naghahanda para sa pagganti. Bumisita siya sa supermarket kung saan nagtatrabaho si Anthony, ngunit nang makita niya ito ay mukhang nag-aalinlangan siya at hindi niya kayang magpaputok ng bala sa lalaki. Tumama ang bala sa bintana ng supermarket, kinabahan siya dito kaya tuluyan siyang tumakbo palayo sa lugar. Pagdating sa bahay ay nakita ni Willie na sugatan ang mukha ng kanyang ina. Bunga ito ng pambubugbog ng nobyo ng kanyang ina na pumunta sa kanilang bahay dahil lang kailangan nito ng pera. Nag-init ang ulo ni Willie, at dahil doon ay hindi napigilan ang kanilang away hanggang sa tuluyang tinutukan ni Willie ng baril ang lalaki. Sa harapan ng kanyang ina at kapatid ay hindi nakapag-isip ng tama si Willie na agad na pinaputok ang kanyang baril at pinatay ang lalaki. Dahil sa kanyang mga aksyon ay nakulong siya sa detention center ng Kilpatrick Camp. Isang araw ay nakaisip si Porter ng isang ideya na lumikha ng isang football team na binubuo ng mga juvenile criminal sa Camp Kilpatrick. Isasali niya sila sa isang kompetisyon sa pagitan ng mga high school sa lungsod. Siya at si Malcolm ay nagsimulang kumbinsihin ang kanyang mga boss na nagngangalang Paul at Ted sa kadahilanang ang ideya ay maaaring magbigay sa mga kabataan ng pag-asa at tulungan silang bumuo ng isang mas mahusay na karakter. Umaasa rin siya na magkakaroon ng magandang epekto ang kanyang ideya kapag nakalabas na ang mga ito. Noong una ay tumanggi sila ngunit dahil sa lahat ng pagtalakay sa wakas ay tinanggap ni Paul at Ted ang kanilang panukala. Samantala sa kampo, isang grupo ng mga kabataan ang makikita na naglalaro ng basketball. Habang mag-isa si Willie ay may biglang tumalbog na bola sa kanya. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Junior na kunin ang bola para sa kanya ngunit hindi siya nito pinansin na ikinagalit nito. Bago sumiklab ang away ay inawat sila ng isang binatilyo na nagngangalang Allen gayunpaman. Lumalabas na hanggang nina Willie at Allen ay magkaaway. Nang magsimula silang mag-usap ay mukhang nagagalit sila sa isa't isa. Ngunit sa oras na yun ay biglang nagsalita si Porter na magtipon ang mga kabataan. Pagkatapos ay inihayag niya ang kanyang programa na lumikha ng isang koponan ng football. Nakuha niya ang interes ng ilang mga kabataan sa kampo na sumali sa kanyang koponan kabilang na sina Allen, Leon, Perez, Kenny, Madlock, Evans at si Buggy bilang tagapagdala ng tubig.
Noong una ay humiling si Junior na sumali, ngunit tinanggihan siya ni Porter sa kadahilanang hindi siya disiplinado at palaging nagdudulot ng gulo. Sa huli ay pinili ni Porter si Willie na maglaro sa kanyang koponan dahil gusto niyang mamuhay si Willie ng mas maayos kaysa sa yumaong si Roger. Walang ibang pagpipilian si Willie kaya tinanggap niya ang imbitasyon ni Porter. Pagkatapos noon ay nagsimulang bumuo sina Porter at Malcolm ng isang karampatang koponan para sa kanila. Pumunta pa sila sa ilang paaralan ng football club sa lungsod, ngunit nang malaman nilang mula sila sa isang rehabilitation center ay tumanggi ang mga coach. Hanggang sa tuluyan na nilang nakilala si Torrance, isa sa mga coach sa isang Christian school. Noong una ay tumanggi si Torrance at inisip na wala ng pag-asa ang koponan ng mga kriminal. Ngunit salamat sa tulong ni Malcolm dahil sa wakas ay pumayag siya sa alok ni Porter at nakuha pa niya ang buong listahan ng kasangkapan na gagamitin para sa season sa Sabado ng hapon sa Camino League. Pagkatapos ay sinimulan ni Porter na tipunin ang kanyang koponan sa pitch ng Kilpatrick at nilinaw sa kanila na wala siyang pakialam kung mula sila sa kung anong gang, sa sandaling ito ay isa silang koponan. Pinangalanan ni Porter ang koponan bilang Mustang na palaging naniniwala na mananalo. Umaasa siya na sa kanilang koponan ay dapat matupad ang kanyang tatlong layunin. Una ay kailangan nilang mamuhay ng magkakasundo sa dormitoryo. Pangalawa ay dapat nilang galingan bilang mag-aaral. At pangatlo ay kailangan nilang sundin ang bawat panuntunan na umiiral sa gridiron. Gridiron ang pangalan ng field kung saan sila naglalaro ng football. Ngayon ay maaaring isa silang walang kwenta, ngunit kung malalagpasan nila ang hamon na ito at manalo sa laro ng football ay nangangako si Porter na palalayain sila ng walang kondisyon sa Disyembre. Nagsimula ang unang pagsasanay sa pagsasabi ni Porter sa kanilang lahat na sabihin ang tamang baybay ng salitang Mustang, ngunit wala sa kanila ang nakatama. Pinagalitan sila ni Porter at sinabihan silang ulitin hanggang sa sila ay magkaisa. Sa gilid ay makikitang malungkot na nakaupo si Junior dahil hindi siya makasali sa koponan. Samantala sa panahon ng ehersisyo, si Evans na sobra sa timbang ay nagreklamo na sa palagay niya ay masyadong mahirap ang ehersisyo. Nainis siya kay Porter at umalis sa football field, ngunit labis na natutuwa si Porter dahil nakikita niya ang kanyang koponan na gumagawa ng labis na pagsisikap sa pagsasanay at sa kanilang mabilis na pagunlad. Sa loob ng wala pang isang buwan, haharapin nila ang Team Panther na 5 beses lamang na natalo sa 3 taon. Sa gabi habang nagbibigay ng paalala si Porter sa kanyang koponan ay makikita natin si Junior na binabato ang mga bagay sa field. Maya-maya ay dumating si Porter at lumapit sa kanya. Naglalabas pala ng emosyon si Junior dahil nagagalit siya sa kanyang sarili sa pagiging walang kwenta at isa pa ay di siya nakadalo sa kaarawan ng kanyang anak. Napapagod na siyang maging walang kwenta at may gusto na siyang mangyari sa buhay niya. Gusto niyang sumali sa football team para maging proud ang kanyang mga anak. Hindi na nag-isip pa si Porter at pinayagan siyang sumali sa koponan. Ngunit kinabukasan habang nagsasanay ay naging dahilan ng kaguluhan si Junior sa hindi pagsunod sa mga tagubilin na ibinigay. Kaya naman pinagalitan siya ni Porter at sinabihan silang ulitin ang ehersisyo. Habang nagpapahinga, mukhang sinusubukan ni Allen ang emosyon ni Willie at ibinuhos ang tubig sa kanyang harapan. Nang magpatuloy ang pagsasanay ay aksidenteng natamaan ni Willie ang mukha ni Allen na nag-udyok ng sama ng loob sa pagitan ng kanilang grupo na nagdulot ng kaguluhan. Agad namang pumagitna si Porter at sinabihan silang isantabi ang kanilang mga personal na problema habang nagsasanay. Nagagalit si Willie dahil pinatay ng 75 gang si Roger ngunit sinabi ni Allen na unang pinatay ng 88 gang ang kanyang matalik na kaibigan. Pinagalitan sila ni Porter at sinabihan silang patawarin ang isa't isa. Ngunit pareho silang tumanggi kaya naman nagpasya si Porter na dapat nilang pag-isipan ang mga pagkakamali ng isa't isa. Isang araw ay pinuntahan ni Porter si Paul, nagagalit siya dahil ang mga pondo para sa kanyang koponan sa football ay palaging naaantala. Sinabi niya pa na kailangan nilang bilisan ang mga bagay-bagay upang makabili siya ng tamang kagamitan para sa kanyang koponan. Si Ted na biglang dumating ay sinabi na ang kanyang koponan ay hindi magtatagumpay dahil ang ilan sa kanila ay mamamatay tao gayunpaman. Nilakasan ni Porter ang kanyang boses at sinabing sigurado siyang mailalayo niya ang mga binatilyo mula sa muling pagpatay. Puno ng emosyon na umalis si Porter sa silid. Lalong nagalit si Porter nang makita niyang hindi nagawang ayusin ng kanyang koponan ang kanilang formation, kaya naman nagpasya si Porter na ipagpatuloy ang pagsasanay hanggang sa maging tama ang kanilang formation. Ngunit ang mga napapagod na miyembro ng koponan ay umupo at hindi pinansin ang mga utos niya. Nang makita ni Porter ang lahat na umupo ay ngumiti siya at sinabihan si Bug na bigyan sila ng tubig. Sa sumunod na araw si Porter ay nagmamaneho kasama ang kanyang ina. Doon ay sinabi niya na masyado niyang pinapahirapan ang kanyang koponan ngunit sumagot ang kanyang ina na wala siyang ginawang mali at palagi niyang susuportahan ang bawat desisyon niya.
Sa ibang lugar sa wakas ay dumating na ang football kit para sa kanilang koponan, at ang saya-saya nila noong nasuot na nila ang mga damit na yon. Ang ilan ay hindi pinansin ang pinakamahalagang bahagi lalo na ang proteksyon sa maselang bahagi ng katawan, sinabi pa nila na ang nagsusuot nito ay isa lamang duwag. Maya-maya habang nagsasanay sa field ay aksidenteng natamaan ng isa sa kanila ang ari ni Madlock. Doon nila napagtanto kung gaano kahalaga ang pubic protector kaya bumalik sila sa kampo at sinuot ng maayos ang kanilang mga uniform. Habang naghihintay sa kanyang koponan ay inanyayahan ni Porter si Leon na magsalita. Si Leon ay dating dealer ng damo. May mindset ng isang negosyante na nangangahulugan na bihasa siya sa katumpakan ng matematika at aritmetika. Siya ngayon ay nagsisilbi bilang tagahagis ng bola at dapat siyang protektahan ni Madlock. Ngunit dahil hindi masunod ni Madlock ang mga panuntunan sa paglalaro ay nangangahulugan nito na mabibigo siyang protektahan si Leon. Kaya inutusan niya si Leon na turuan si Madlock na pag-aralan ang manual kung paano maglaro ng football. Samantala, oras na para sa pagbisita at dumating ang asawa ni Junior kasama ang kanyang anak. Pumunta din doon si Daniel para kay Willie, ngunit dahil hindi maayos ang emosyon ni Willie ay hindi ito nagustuhan ng babae kaya iniwan siya. Sa kabilang banda ay nagagalit ang nanay ni Kenny sa kanya kaya naman naging malungkot siya. Lumapit sa kanya si Porter na nalulungkot din dahil walang pakialam ang kanyang ina sa kanya. Doon ay sinabihan niya si Kenny na maging tagasalo ng bola na medyo ikinatuwa ni Kenny. Nang gabing yun ay sumulat si Willie kay Daniel, susubukan daw niyang magbago dahil si Daniel lang ang meron siya. Samantala, umalis ang kanyang ina at lumipat sa kanyang tahanan sa Oakland sa takot na susundan siya ng kanyang kapatid kung mananatili siya sa lungsod. Nagpatuloy ang mga aktibidad sa pagsasanay, ngayon ay mayroon na lamang 5 araw upang magsanay ngunit ang ilang mga miyembro ng koponan ay mahina pa rin sa paglalaro. Sa kalagitnaan ng laro, biglang nagtamo ng injury si Junior kaya hindi na siya nakasali sa laro. Kinabukasan ay nag-e-ensayo sila na wala si Junior, sa oras na yun ay bigla silang may nakita ng mga kabataan na nagkakagulo. Isa sa kanila ang kaibigan ni Madlock, ngunit nang lalapit na siya sa kanila ay pinigilan siya ni Porter at sinabihan siyang huminahon. Tapos ay lumapit si Junior sa kanila, sinabi niya na kahit hindi siya makakapaglaro ay kailangan pa rin nilang manalo. Dumating ang araw ng laro at mukhang malungkot si Evans dahil hindi naabot ng kanyang pangangatawan ang mga kinakailangan para makasali sa koponan. Samantala, nananatiling hindi nare-resolba ang hidwaan sa pagitan nina Allen at Willie. Bago magsimula ang laro ay nagbilin sa kanila si Porter at pinalakas ang kanilang loob. Sa kanilang unang laban sa Bennington ay tila nang ibabaw ang kanilang koponan na Mustang. Ngunit sa kalagitnaan ng laban ay nagsimula silang mahuli. Ayaw nilang magpatalo kaya nagtulungan ang grupo ngunit ang lahat ng iyon ay tila walang kabuluhan. Ang koponan ng Bennington ay palaging nakakakuha ng mas malaking puntos, kaya sa huli ay natalo ang Mustang. Ngunit hindi sila sinisisi ni Porter at iniisip na magagaling sila dahil 3 linggo pa lang silang nag-e-ensayo at nagawa na nilang harapin ang Bennington na 3 taon nang nag-e-ensayo. Sinabi ni Porter na tiwala siyang magtatagumpay sila sa kanilang susunod na laro. Pagkatapos ay binisita niya ang kanyang ina na ospital. Nakaramdam siya ng pagkabigo dahil nabigo siyang mapanatili ang paniniwala ng koponan ng Mustang. Ngunit sinabi ng kanyang ina na siya at ang kanyang koponan ay magtatagumpay din na manalo sa laro. Pagbalik ng koponan sa Kilpatrick's camp ay nalulungkot sila dahil natalo sila, habang pinatawag naman ni Paul si Porter sa kanyang silid. Nagsimula silang magduda sa ambisyon ni Porter na isali ang mga kabataan sa susunod na laro kaya naman nabigo si Porter sa kanyang sarili, ngunit kinabukasan ay nag-e-ensayo pa rin ang koponan ng Mustang kahit na walang mga tagubilin niya at yun ang nagbigay sa kanya ng kumpiyansa. Magsisimula na ang susunod na laban nila sa koponan ng Bulldogs gayunpaman kahit gaano pa nila subukan, ang resulta ay nananatiling pareho at natalo pa rin sila. Hindi sila nagpaapekto dito at nagpatuloy pa rin sila sa pagsasanay ng may sigasig, nagsimulang magkaroon ng tiwala sa kanilang koponan at nagsimulang maging maayos at hindi sumusuko. Sa susunod na laro ay makakalaban nila ang isa pang koponan na puno ng kumpiyansa. Ang mga resulta ay hindi ipinagkanulo ang kanilang pagsisikap at nagtagumpay sila sa wakas kaya naman sobrang saya nila. Upang ipagdiwang ito, magkakasama silang lumangoy sa isang pool kasama si Porter. Isang araw ang ina ni Porter ay nasa kritikal na kondisyon, kaya naman humingi siya ng permiso na titigil muna siya sa pag-e-ensayo. Nang malaman niyang hindi nag-e-ensayo ang kanyang koponan ay pumunta siya sa kampo. Naghanda pala ang mga miyembro ng Mustang ng bulaklak para sa kanyang ina kaya naman naantig siya sa aksyon na ito. Napakakritikal na ng kanyang ina kaya sinamahan niya sa silid na may matinding kalungkutan, palagi niyang ipinagmamalaki ang kanyang ina dahil palagi niyang ibinabalik si Porter sa kanyang sarili kapag nagsimula siyang mawala ng kumpiyansa.
Kaya labis siyang nalungkot nang iwan siya ng kanyang ina ng tuluyan. Para paikliin ang kwento, ang mga sumusunod na laban ay palaging nagbubunga ng magagandang resulta. Ipinagmamalaki ni Porter ang kanyang koponan dahil nakapaghatid sila ng pinakamahusay na mga resulta. Sa araw na yun ay naaawa si Porter sa mga kabataan sa Kilpatrick Camp na hindi kailanman nakaramdam ng maayos na pagmamahal mula sa isang ina. Si Kenny na patuloy na nagsisikap na mahalin siya ng kanyang ina ay sumulat ng isang liham na nagsasabing lalabas siya sa kampo at ipagmamalaki din siya ng kanyang ina. Sumulat din si Madlock ng mga liham sa kanyang pamilya dahil masaya siyang naging tagapagtanggol na umaatake sa quarterback ng kanyang kalaban. Si Leon na isang tagahagis ng bola ay sumulat din ng isang liham na nasisiyahan siya sa pagiging isang tagahagis ng bola na nagpapasigla sa kanya nang higit pa noong siya ay nagbebenta ng damo. Sumulat din si Willie K. Daniel at sinabi na nagbago na siya at mas gusto na niya ang football kaysa sa pakikipag-away. Kinabukasan ay inihatid ni Porter ang sulat ni Willie K. Daniel, ngunit hindi ito tinanggap ng kanyang ama at sinabing hindi na dapat makipag-usap si Daniel kay Willie. Samantala, biglang dumating si Omari sa kampo para makipagkita kay Willie ngunit hindi siya pinapasok. Nang umalis siya ay nakita niya si Allen na gumagawa ng kanyang serbisyo. Nang magsimula ang susunod na laro ay nagsimulang magkaroon ng mga taga-suporta ang Mustang, kaya lalo silang natuwa. Doon ay dumating si Omari at ang kanyang mga kaibigan upang panuorin na maglaro si Willie, at sa pagkakataong yun ay nanalo sila sa pamamagitan ng isang touchdown pagkatapos gumawa ng malaking block si Allen para kay Willie. Nang malapit ng matapos ang season ay nakapasok ang Mustang sa playoffs, nakakuha sila ng maraming publicity at mas maraming tagahanga. Pumunta si Omari sa field para lapitan si Willie, pero napatigil siya nang mapansin na nasa harapan niya si Allen na mula sa gang 75. Nag-away sila at binaril ni Omari si Allen sa balikat, pagkatapos ay naghanda na siyang barilin siya sa ulo ngunit tumakbo si Willie patungo sa kanya. Nabitiwan ni Omari ang kanyang baril sa lupa at nailigtas ni Willie si Allen. Nagulat si Porter at tumakbo papunta sa kanila, habang nagulat naman si Omari nang makita niyang tinutulungan ni Willie si Allen at hindi siya nito pinagtatanggol. Pagdating doon ng mga pulis ay pinaputukan niya ang mga opisyal, kaya naman gumanti ng putok ang mga ito na nagresulta sa pagkamatay ni Omari na labis na ikinalungkot ni Willie. Sa wakas ay dinala si Allen sa ospital at sa kabutihang palad ay nakaligtas, ngunit hindi siya makakapaglaro sa final. Sa resulta ng insidenteng ito ay naisip nilang umatras sa laban dahil alam nila na posibleng matalo sila. Sa kabilang banda, si Willie ay tinuturing na traidor ng kanyang gang dahil ang kanilang pinunong si Omari ay napatay. Nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan nila na naging dahilan upang maipadala si Willie sa isang isolation room. Pumunta sa kanya si Porter at pinayuhan siya na kahit na bumalik siya sa kanyang gang ay sisisihin lang nila siya sa pagkamatay ni Omari, maaari pa nila siyang patayin sa pag-aakalang nagtaksil siya sa kanila. Sa sobrang gulo ng utak ni Willie ay nag-aalala siya sa lahat ng nangyayari sa kanya. Kaya naman kinausap siya ni Porter na sinasabing wala ding kwenta ang kanyang ama. Napakalma niya si Willie at hinimok siya na magpatuloy sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pagpapatawad sa mga nanakit sa kanya. Natahimik si Willie at tinanong siya kung gaano katagal bago niya napatawad ang kanyang ama. Kaagad na napaluha si Porter at sumagot siya na hindi pa niya napapatawad ang kanyang ama. Sa ibang eksena, ang Mustang ay muntik nang hindi makapaglaro sa playoffs dahil sa mga alalahanin tungkol sa karahasan ng gang. Gayunpaman, nagawa itong ayusin ni Porter dahil nag-asikaso siya ng ilang voluntaryo sa departamento ng pulisya upang magpatrolya sa laro. Sa playoff na rematch laban sa koponan ng Bennington, ang Mustang ay nanguna sa unang round na may score na 14-0. Nagbigay si Willie ng magandang laro at tinalo ang Bennington. Sa huling laro ay ipinakita sa salaysay na natalo sila sa laban na may score na 17-14 ngunit walang tumawag sa kanila na walang kwenta. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!